Bali kung pinoproblema nyo yung hindi makintab na finish o yung mga pinintura nyo tapos tinapcoat nyo naman pero hindi makintab mga Repa Pips. So umpisa makintab tapos after ilang days is hindi siya ganun kumintab. Lalo pa siyang lumabo mga Repaps. Tulad nito, halimbawa ganito, nagkakaroon pa ng balat suha. Kumbaga para siyang balat ng kalamansi o kaya yung pongkan mga Repaps gaya nito, nagbabalat suha siya. So pagka na-encounter nyo yung mga ganyang bagay na pinintura nyo pero tinapcoat nyo naman is walang problema yan mga Repa Pips. So bali may solusyon tayo dyan. So bali ang gagawin lang natin is lilihain lang natin yan ng 400 grit na papel de liha. So make sure na tinapcoat nyo bago nyo gawin itong process na to mga Repa Pips. Dahil pagka hindi ito nakatapcoat is hindi pwedeng ganito yung gagawin natin. Mauubos lang yung pintura. So bali ang gagawin natin is papantayin lang natin gamit yung 400 grit na papel de liha yung mga nagbabalat suha. So ililesen lang natin yung pagiging nagbabalat suha niya o yung kanyang parang nagre-wrinkle na texture mga Repa Pips. Tapos pagkatapos niyan is liliyahin pa natin yan ng mapino gamit naman yung 1000 grit na papel de liha. So maya maya is papakita ko sa inyo kung paano ko liyahin ng 1000 grit na papel de liha naman para naman kuminis naman. Bali dito mga Repa Pips, tignan natin. Pansinin nyo na medyo nagpantay-pantay na o nawala na yung marka na nagbabalat suha mga Repa Pips. Kung meron man yan, halimbawa ito may konti pa dito, is need lang natin na ulitin yung pagbiya dyan mga Repa Pips hanggang sa lumubog na yung nagbabalat suha, hanggang sa mawala na yung nagbabalat suha nyo mga Repa. So lagi nyo na lang yan chine-check o lagi nyo pinagmamasdan na kung nawawala na yung kanyang nagbabalat suha is titigilan na natin yan dahil pagka tinuloy-tuloy pa natin yan is maaaring maubos yung ating top coat dyan mga Repa. So mali yun. So need natin na lagi natin chine-check yung ating nililiha mga Repa. Bali lagi lang natin yan punasan tapos makikita nyo na ayan pumantay na tulad yan mga Repa. Wala nang marka ng nagbabalat suha dyan. So dito is konti pang liha tapos punasan natin para makita natin kung nagpantay ba o kulang pa sa pagkakaliha. So uulitin lang natin yung na ipahid yung ating papel de liha dyan pagka meron pa tayong naaninag na nagbabalat suha. So ganun lang, ulit-ulitin lang natin hanggang sa meron siyang nagbabalat suha mga Repa Pips. Bali pagkatapos natin mapadaanan ng 400 grit na papel de liha, gagamit naman tayo ngayon ng pinong papel de liha gamit yung 1000 grit mga Repa Pips para naman medyo pumino yung ating niliha kanina.
naman mga repaps is mapapansin nyo na maputla yung ating dinaanan ng papildiliya. Pero walang problema yan dahil after natin itong mapino gamit yung 400 at 1,000 grit na papildiliya is irarab lang natin yan gamit yung water-based na rubbing compound mga repapips. Bali, ganito yung itsura ng ating rubbing compound mga repaps. Makakabili ka naman ng Rebel ito sa paint center. Maraming ganito sa mga paint center mga repaps. Sabihin nyo lang na water-based yung kailangan ninyo. Bali, ang gagawin nyo lang is ipapahid nyo lang ng konti dun sa ating niliha kanina mga repaps. Pagkatapos is pupunasan natin yan o kukuskusin natin yan gamit yung basahan na cotton mga repaps. Kailangan yung basahan nyo is cotton tapos malinis. So ulit-ulitin nyo lang yan na ipahid mga repaps o ipunas hanggang sa mapapansin nyo na unti-unting kumikintab na yung ating niliha dito kanina mga repapips. So, bali dito mga repaps, pansinin nyo na yung dinaanan ng may rubbing compound na basahan is makintab na, kuminis na mga repaps para na siyang salamin. So, bali ganyan lang yan kasimple mga repaps. Gumamit lang kayo ng malinis na bataan at saka rubbing compound is kikintab na yan. Babalik na yan sa dati mga repaps at makinis pa. Mawawala na yung nagbabalat suha. So, ganun lang yung technique para mawala yung nagbabalat suha mga repaps. So dahil napakahirap mag mano-mano nito, gagamitan ko na lang to ng machine para mas mabilis.